Blessed morning po sa ating lahat. Hello po. Magandang umaga po sa inyong lahat na nandito po ngayon na nanonood sa ating live stream, sa ating morning prayer. But before po ang lahat, no, huwag po natin kalilimutan na i-share po yung live stream po natin. I-share po natin to sa public, no? Huwag lang po dun sa naka-friends lang po siya. I-share po natin siya na naka-public para marami po makapakinig ng word po ni Lord at hindi lang po tayo, no? Yung maka-receive ng word ngayong araw na to, ngayong umagang to. And don't forget din po na i-mention or i-tag yung mga family nyo, yung mga friends, classmates, no? Para pati po sila makapakinig rin po. So, bago po tayo magsimula, inaanyayahan ko rin po kayo mag opening prayer po. Sige po, let's close our eyes and bow our heads. Lord, maraming salamat po sa umagang ito, Panginoon, na binigyan niyo po kami ng oportunidad, Panginoon, na muli pong makapakinig, makapag-share ulit, Panginoon, ng salita mo, Panginoon. Maraming salamat po sa lahat ng pagpapala niyo sa amin, Panginoon, na palagi niyong kahit patuloy po kami nagkakasala, Panginoon, nandyan pa rin yung pagpo-provide nyo, pag-bless nyo po sa amin. Hallelujah, Lord. At tunay nga po na mahal nyo po kami, Panginoon, Lord God. Hallelujah, Lord. Maraming salamat din po sa talino, lakas, Panginoon, at palagi nyo pong pagpoprotekta sa amin sa lahat ng bagay na aming ginagawa, Panginoon. And sa umagang ito, Panginoon, kayo po ang patuloy na gumabay sa akin, Panginoon. Langisan nyo nga po ang aking dila upang ang mga salita nyo nga lamang po ang aking maihayag sa aking mga kapatid, Panginoon, at ang mga salita mo po na ito ay maging blessings po sa amin. Hallelujah, Lord God. Maraming salamat rin po sa mga kasama po namin ngayon na mga nanonood po, na patuloy po na nanonood ng morning prayer. I-bless nyo rin po sila, Panginoon, dahil naniniwala po ako na ang mga anak mo pong ito, Panginoon, ay nagsasakripisyo po, Panginoon, na gumising ng maaga para lang po makapakinig na salita mo, Panginoon. At nawa maunawaan po ng aming ibang mga kapatid na kung ano po yung kahalagahan um, ng may Diyos po sila sa buhay po nila. And Panginoon, kayo na po patuloy na gumabay sa amin hanggang sa matapos po itong morning prayer. Panginoon, kayo po yung magbigay sa amin ng knowledge, wisdom, and understanding, Panginoon. At makapag-focus po kami sa pakikinig, mawala po yung distraction, Panginoon. Hindi po namin makatulugan itong pinapanood po namin na ito, Panginoon. Hallelujah, Lord God. Kayo po patuloy na mag-bless sa amin. Ito po ang aming samadalangin. Sa pangalan mo, Jesus. Amen. Good morning po ulit sa ating lahat, no? But before po tayo mag-start, may papagawa lang po ako sa inyo, simpleng pagawa ko lang po sa inyo, no? Diyan po sa ating comment, no? Pwede po ba kayo mag-comment ng kahit yung mga naalala nyo lang po. Comment nyo po kung ano po yung mga theme na naalala nyo po. Yung mga theme natin this year na naalala nyo po, pwede nyo po silang i-comment. Pwede nyo po ba silang i-comment dyan sa comment box? Sige po, bigyan ko po kayo ng 5 seconds po siguro para po makapag-comment po kayo. Sige po. So, yan po, no? Siguro po nakapag-comment na po tayong lahat, no? But, kaya ko po yan pinacomment sa inyo kasi yan pong mga theme po na yan na kahit nakalipas na po sila, no? Hindi po ibig sabihin nun is hindi na po natin sila pwedeng balikan, no? Kailangan, nasa isip po natin na kahit itong theme na to, lumipas na, pwede pa rin po natin silang aralin. Amen po. Kagaya na lang po ng theme nung March po, Promises. Pwede pa rin po nating balikan yon at aralin yung mga i-share sa atin ng mga pastors natin tungkol sa theme na yon. Amen po. Dahil marami pong theme na nabababa sa atin kada month, and meron din po tayong yearly theme, di ba po, katulad po ngayon, this year, yung theme po natin is limitless. Amen po. Yung mga theme po na yan, hindi po nasasayang yan dahil galing pa rin po sa Lord yan eh. Amen po. Salita niya pa rin po yan. Amen po. So, kaya ko po yun nasabi
no? Kasi yung i-share ko po sa inyo is tukol po siya doon sa team po natin nung last month, which is God's I Will. Amen po. Sisimulan ko po siya. So, text po natin na yung pong text natin is kinuha ko po siya sa aking life verse ko po siya sa book of Isaiah chapter 60 verse 22. Sabi niya po dito, when the time is right, I the Lord will make it happen. Amen po. Bukod sa life verse ko po ito, no, nais ko lang din pong i-share sa inyo na sa lahat po ng bagay is may tamang panahon po, no? May tamang panahon bago siya dumating sa ating buhay or bago ito mangyari sa ating buhay. Amen. Lalo na sa atin po mga kabataan sa mga kabataan po na kagaya ko na nanonood po ngayon, no, kung meron man na nanonood ng kabataan ngayon sa ating live, no, hindi natin kailangan magmadali sa mga bagay na gusto nating mangyari sa ating buhay ngayon, pero hindi pa talaga right time. Amen? Dahil sabi dyan ni Lord, na kapag dumating na ang right time, is siya na mismo yung gagawa ng paraan or gagawin niya yun sa buhay natin, no? Para maranasan natin yon. Amen? Kailangan lang po natin mag-aantay para hindi po mabulilyaso yung plano ni Lord sa ating buhay. Kasi kapag pinangunahan mo yung plano po ni Lord, no, sa ating buhay, is maaaring yung plano mo na yon or yung pinaplano mo is maging unsuccessful, di ba po? Kaya sa atin po, no, lagi po nating itatatak sa ating isip tong verse na to, na lalo na sa atin nga po mga kabataan, no, na atat na mag boyfriend or girlfriend, no, hayaan mo muna yung bagay-bagay na yan, no. Darating ka rin diyan kapag kapag nasa tamang edad ka na at nasa tamang panahon ka na. Si Lord na mismo bibigay sa iyo niyan. Kasi kung ngayon nag-aaral ka pa tapos yun na agad inisip mo na gusto mo na magka boyfriend or girlfriend, no? Maaaring maging distraction lang yan sa pag-aaral mo, sa pagmi-ministry mo. Amen po, no? So ngayon po, sige nga po, comment po kayo ng amen kung nag-agree po kayo na sa lahat ng bagay is may tamang panahon po bago po ito mangyari at hindi po kailangan minamadali. Amen po. So, sige po, comment po kayo ng amen dyan. So, yun po yung po natin, text po natin ngayon, yung Isaiah chapter 60 verse 22. Sabi po doon, ulitin ko po, when the time is right, I the Lord will make it happen. So, isa po ito sa I will ni Lord. Sabi niya, I the Lord will make it happen, no? Kapag nasa tamang nasa right timing na, si Lord na daw ang gagawa nun, no? Gagawin niya daw sa ating buhay. So, ngayon po, i-share ko po rin sa inyo mga ibang God's I will na siguradong makakapagpa-empower po sa atin. Amen po. May na-prepare po ako dito, no? Na dalawang God's I will po na nais ko rin po itong i-share sa inyo. So, simulan ko na po sa number 1. Yung number 1 po is, God will fight for you. Amen po. Nakuha ko po ito sa sa book ng Exodus chapter 14 verse 14 NIV version. Sabi po dito, the Lord will fight for you. You need only to be still. Amen. Sabi po dyan, the Lord will fight for you. Amen. Nakakasigurado na po tayo na kapag nasa Lord tayo is hindi na po tayo nakikipag-battle sa mga struggles po na nararanasan natin. Amen po, kasi kailangan, hindi na natin, kunyari may battle ka man ngayon na hinaharap, hindi mo na kailangang solohin yan, no? Kung pwede nga, isurrender mo na yan kay Lord, kasi sabi dito, God will fight for you. Amen? The Lord will fight for you. Amen po? Kailangan mo lang yung kay Lord, isurrender yung battle na yan, no? Siya na yung bahala makipaglaban para sa'yo. Kailangan mo lang, you need only to be still. Kailangan mo lang manatili sa Kanya, yun lang yung gagawin mo. Tapos, paglalaban ka na niya, hindi ka tulad ng jowa mo, hindi ka niya pinaglaban, kaya nag-break up kayo. Amen? Pero kapatid, may kasunod, di ba po, yun po, may kasunod po yung verse na yan na
Hindi lang sinasabi dyan na the Lord will fight for you. Kasi sabi pa po dyan, you only need to be still. So yun po, kailangan kung may gagawin po si Lord para sa atin, kailangan may gawin rin po tayo. Amen po. Kung si Lord, siya na po yung lalaban para sa atin, tayo gawin natin yung part natin. Kailangan po nating maging still kay Lord. Kailangan po nating manatili sa presensya niya, no? Amen po. Wag po tayong lalayo kay Lord kasi kapag lumayo ka po kay Lord tapos ikaw lang po yung nagkikipag-battle sa mga struggles na nararanasan mo ngayon, wala. Talagang mababreakdown ka talaga. 'Di ba? Pero kung ikaw nasa Lord ka, hindi ka lumalayo sa kanya, ay nako. Hindi mo naisipin kung paano mo masusolusyonan yung mga battles mo na yan kasi si Lord na yung bahala sa mga battles mo na yan. Amen po. No, and yun po, palagi po nating tatandaan na isa sa I will po ni Lord, no, is yung verse po na yan, which is yung sa Exodus chapter 14, verse 14, the Lord will fight for you, but you need only to be still. Amen po. So yun po yung number 1. Wag po kayo mabibigla, no, mabilis lang po yung sharing natin ngayon. Dahil dalawa po yung God's I will na na-prepare ko. Ito na po, proceed po tayo sa number 2. Amen po. So, sabi po dito sa number 2, God will strengthen you and help you. So, nakuha ko naman po ito sa book ng Isaiah chapter 41, verse 10. NIV version din po siya. So, sabi po dito, basahin po natin. So, do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. Amen po. Dito naman po, malinaw po nating mababasa at makikita na si Lord po ay, sabi niya po, matutulungan niya po tayo at palalakasin niya po tayo. Amen po. Napakatindi po ng God's I will na to kasi halos po lahat kailangan po natin to. Kailangan po natin ng tulong at lakas. Amen po. Kailangan po natin ng strength at help kapag, lalo na po ngayon, nakakaranas po tayo. Lahat po ng nakakaranas ng problema ngayon, mag-type nga po kayo ng amen. No? Kung di ka po nakakaranas ng problema ngayon, hindi ako naniniwala sa iyo. So, sige po, comment po kayo ng amen, no? Kung sino po yung mga nakakaranas ng problema ngayon, no? Yung kung may struggles ka man ngayon, sige po, comment ka po ng amen dyan. No? Napakatindi po nito no? Sabi po dito, sabi po dito, no? Si Lord, so do not fear, for I am with you. Si Lord daw po, lagi po siya nating kasama. No? Kaya wag daw po tayong matakot sa mga struggles po natin, no? And kailangan hindi ka na matakot, no? Yun nga po, hindi ka na matakot kasi kasama mo lagi si Lord sa buhay mo. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. No? Isa po yun sa I will po ni Lord. No? Bibigyan ka niya ng lakas at tutulungan ka niya. Amen po. Kahit makaranas man tayo ng mga pagsubok sa ating buhay. Amen. At kahit minsan dumadating tayo sa punto na parang feeling natin hindi na natin kaya, no, yung mga hinaharap natin na struggles. Pero dahil sa I will na yan po ni Lord, dahil po sa I will po na yan ni Lord, is nagkakaroon tayo ng lakas. Amen? Siya yung nagbibigay sa atin ng kalakasan at tinutulungan niya rin tayo. Amen po. Hindi lang po niya tayo basta-basta tinutulungan at pinapalakas niya rin po tayo. Amen po. Tsaka po pala sabi dyan, do not fear, for I am with you. Ulitin ko lang po, no? Sabi po dyan, do not fear, for I am with you. Kaya lagi po nating tandaan na kahit palagi po tayong napapagod o nabe-burn out, no? Isipin lang po natin na itong I will ni Lord na ito. At kung maaari, gawin po natin itong memory verse natin para lagi po tayong may dala-dalang word ni Lord na sa lahat ng struggles natin, no? Like for example, ngayon kapatid, alam ko nakakaranas po tayong lahat ng struggles ngayon. Malapit na po pala ako magtapos, no? Nakakaranas po tayo ng struggles ngayon. Pangawakan mo lang yung mga I will po ayan ni Lord, no? Lalo na po yung Exodus na yan. Exodus po na yan, yung sabi niya po dito, the Lord will fight for you,
but you need only to be still. Tsaka po yung sa Isaiah chapter 41 verse 10, no, sabi po dyan, so do not fear, for I am with you, do not be dismayed, for I am your God, I will strengthen you and help you, I will uphold you with my righteous right hand. Amen po. No? Balikan lang po natin itong mga verse na to, at hindi lang po itong mga mga books na to, hindi lang po dito sa verse na to, pwede tayong, hindi lang po itong mga verse na to yung pwede nating basahin. Marami pa pong verse na I will ni Lord, no, na makikita natin na makakapagpa-empower po sa atin ng sobra, no. At sa conclusion po, may dagdag lang po ako na isang verse, no, sa Matthew chapter 11 verse 28. Sabi po dito, come to me all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Amen po. Ito po, I will rin po ito ni Lord, na I will give you rest. Amen po. So lahat po tayo, alam ko rin po na pagod na po tayo sa atin po, no, sa mga kabataan po, sa mga nag-aaral, pagod na po tayo dahil sa pagre-review, no, sa pag-aaral, sa mga activities, no. Alam ko po, nararanasan po natin yung mapagod sa pagtatrabaho. Amen po. Yung kauwi mo, ikaw pa yung magluluto. Amen. Pero naniniwala po ako, no, dahil po sinabi dito sa verse na to, sa book na to, na come to me, sabi po dito, come to me all who are weary and burdened, and I will give you rest. Lumapit lang po tayo sa ating Panginoon, at siya na po yung bahalang magbigay sa atin ng kapahingahan. Amen po. Wag po natin hanapin sa iba yung rest. Amen po. Kapag gusto mo magpahinga, kapatid, sumama ka na sa kanya. Ay, joke lang. Kung gusto mo magpahinga, no, lumapit ka sa Lord. Amen. Magpray ka. Amen. Siya na yung magbibigay sa iyo ng rest. Amen po. So, yun po yung ating sharing ngayon. Yun po yung mga share ko sa inyo na makakapagpa-empower po sa atin, no? Dahil ito po mga God's I will na to, hindi na rin po ito nababago, no? Kagaya po ng theme natin ngayon, no? Katulad nga po ng theme natin ngayon for this month, this November, na the unchangeable plans of God. Amen po. Katulad po yung mga I will din po na to, unchangeable na po itong mga to, hindi na po natin mababago. Amen po. Dahil yan po yung gusto ni Lord na gawin niya sa atin, eh. Kaya wag po natin kakalimutan itong mga I will po na to. So ulitin ko po yung dalawa pong point po natin, yung points po natin na share ko po. Yung number 1 po, tandaan po natin, kung pwede po, i-comment nyo po dyan, sabi po dito. So number 1, God will fight for you. Amen po. Paglalaban ka niya, kahit sino ka man, paglalaban ka niya, mahirap or mayaman ka man, no? Amen. Sabi naman po sa number 2, God will strengthen you and help you. Amen. Lahat po tayo, tutulungan po ng ating Panginoon. Amen. At palalakasin niya po tayo. And yung last po, no, yung na-share ko po sa conclusion, no, God will give you rest. Amen po. So yun po, no, sana po may natutunan po tayo sa ating pinag-aralan ngayong araw na ito, ngayon po morning prayer. Sana po yung mga na pag-share po natin is hindi lang po basta-basta dumaan sa ating tenga at lalabas sa kabila. Kung pwede po, no, pag dumaan po sa ating isang tenga, takpan po natin yung dalawa para hindi po sila makawala. And i-apply din po natin sila sa ating buhay. Amen po. Patuloy po tayong maging still kay Lord. Amen. At huwag tayong matatakot kahit anong struggles pa yan. Huwag tayong matatakot dahil meron tayong Panginoon sa ating buhay. Amen po. So, sige po, inaanyayahan ko na po kayo sa ating closing prayer. So po, let's close our eyes and bow our heads. Lord, maraming salamat po sa umagang ito, Panginoon, na kami po'y patuloy niyo pong binigyan ng kalakasan, Panginoon, na makabangon upang, Panginoon, is makapakinig po ng mga salita mo at makapag-aral po ng mga salita mo. Salamat po sa opportunity, Panginoon, na kami po'y nakapakinig muli, Panginoon, na salita mo. Sa mga pinakinggan po namin ito, Panginoon, maging pagpapala po ito sa amin, Panginoon. May apply po namin ito sa aming buhay. Hallelujah, Lord God.
Hallelujah, Lord God. Pinagpipray ko rin po, Panginoon, na lahat po ng I will nyo po, Panginoon, is naniniwala po kami na makakapagpa-empower po silang lahat sa amin. Ito pong mga I will mo po na ito, na nawa patuloy po namin silang panghawakan at hindi lang po namin basta-basta binabasa, Panginoon, kundi may apply po namin sila sa araw-araw po namin pamumuhay. Hallelujah, Lord God. Pinagpipray din po namin, Panginoon, na itong mga kapatid po namin na nandito ngayon sa live, Panginoon, na nanditili po hanggang ngayon hanggang sa matapos yung live, Panginoon. Pagpalain niyo po sila. Hallelujah, Lord God. Alam po nila, Panginoon, kung ano po yung purpose nila. Hallelujah, Lord God. Kung ano po yung mission po nila, kung bakit sila nabubuhay dito sa mundong ito, Panginoon, at kung bakit mo po sila tinawag, Panginoon. Hallelujah, Lord God. And also we pray sa mga kapatid po namin, sa mga prayer request po ng mga kapatid namin, na prayer request po of Ma'am April Joy Malyari, maging totally independent na sa pag-take ng gamot dahil sa eczema, and for Idhino Madeha from cancer, and healing for Ireneo Caganda from heart attack. And prayer request po of Ate Jacqueline Dampong Kerubin, for Camille Kerubin, for spiritual revival and betterment of mental and physical health and financial breakthrough. A prayer request of Ate Zandra Policarpio, for Jaja Policarpio, na hindi na siya maging dependent sa gamot. Hallelujah, Lord God. And prayer request of Kuya Paul Jan Lumanog, for Tita Maribig Lumanog sa mata niya. And prayer request po of Ate Jose Lazatin sa kanyang pananakit sa tagiliran at PCOS sa both ovaries. Hallelujah, Lord God. Prayer request of Kuya Kaharmanda, for his mother, Tita Janet Bukad, na mawala na ang pananakit ng kanyang goiter at paa. For Ate Jane Turla, na negative lahat ng gagawin test para hindi na makimo, at good health kay Lola Zenaida Soriano. And also prayer request of Ate for Tita Lizelle Tayag, for his father Mario Bulaon from arthritis. Prayer request of Pastora Karina, for Sarah Miglat, complete eradication of cancer cell for her coming test. For Sabina Sarmiento and Benito Suba, for good health conditions. And also prayer request of Kuya Patrick Ferraria, for Norger Ferraria, for healing and fast recovery from gastric mass and favorable results sa mga upcoming laboratory tests. Prayer request of Kathleen Lapuz, for Tita Marie Chris Lapuz, na mawala na ang bukol sa breast at pananakit nito. Prayer request of sa kapatid po namin na si Ate Jamaica Malyari, for her mother Rebecca Malyari, na mawala na yung tumor sa bladder nito at maging successful ang mga chemotherapy sessions. Request of Kuya John De Lumanog, for Raven J. Pamintuan, for complete healing and fast recovery from heart surgery, and fast recovery from the operation of Kuya Jairus Lumanog. And prayer request of Ate Jen Malyari, for the father of Judy Montes, na mawala ng sakit sa dugo at mag-normalize na ang result ng mga test na gagawin sa kanya. And prayer request of for Santa Suarez, na mawala ng GERD at anxiety niya, para praying na hindi na siya makaramdam ng pain sa katawan. And also we pray, Panginoon, sa mga kapatid po namin na humingi po ng kagalingan sa cancer na sakit, Panginoon. We pray for them, Panginoon. Per request of Ate Jewel Tayag, for Janine Balmores Alarcon. Per request of Joel Tayag, for Sharon Fernandez from stage 2 thyroid cancer, and Jolie Pineda Digneneng from sigmoid and per request of Tita Eliza Panlilio, for Teresita Collis from stage 3 breast cancer. And naniniwala po kami, Panginoon, na ito po mga kapatid po namin na ito, na
Sakit lang po yun, Panginoon. Wala nga pong kayang gawin. Ang sakit na yan, Panginoon, para sila po ay mabawi ng buhay. Panginoon, di po mangyari yun, Panginoon. Yung cancer po na yan, Panginoon, sa pangalan mo po, Panginoon, is mawawala na po at gagaling po sila. Ito po mga kapatid po namin na ito, gagaling po sila in Jesus' name. Hallelujah, Lord God. And we also pray, Panginoon, for fast recovery for Ate Jocelyn Lingkoran from CS. Prayer request of Kuya John D. Lumanag for Tito Gilbert Lumanag na magkaroon ng malalim na relasyon sa Panginoon and protection sa trabaho and stable income. And prayer request of Kuya John Michael Pineda for Mary Jane Pineda na magkaroon ng lunas ang pananakit sa parte ng kanyang katawan at maoperahan ng kanyang paa upang huminto ng pananakit nito upang mabalik na siya sa kanyang maayos na paglalakad. And we also pray for CRC churches, Panginoon, and land and building for CRC Santa Maria, CRC Pandakaki, CRC Pandan, and CRC Main. CRC Mariveles for multiplication and true and committed disciples for all CRC churches. And also praying for our country na malayo po sa malalakas na lindol at bagyo. And praying na hindi na may pasa ang SOGI bill, sexual orientation, and gender identification expression sa Senate. We declare peace of the Lord over Israel, Jerusalem, and Hamas, and great revival over Middle East. And Lord, we know, Panginoon, na ito po mga prayer request po na ito is tutugunan niyo po sila, Panginoon, kapag nasa tamang oras na nga po, Panginoon. At sa mga kapatid po namin na humihingi po na kagalingan sa kanilang mga sakit, naniniwala po ako, Panginoon, na sa pangalan mo po is pagagalingin mo po sila. Hallelujah, Lord God. Wala nga pong ibang kailangan lapitan, Panginoon, kundi ikaw nga lamang po, Panginoon. And sa mga ibang prayer request po ng aming mga kapatid, hallelujah, Lord God, naniniwala po kami na kayo rin po ang tutugon sa mga ito. At Panginoon, patuloy niyo pong i-bless yung mga kapatid po namin na nandito sa live, and patuloy niyo po silang pagpalain ang family po nila, at bigyan niyo po sila ng lakas, physically, mentally, emotionally, and also palakasin niyo rin po ang kanilang spiritual life, Panginoon. And bless niyo po sila financially, Panginoon. And ito po ang aming samdalangin, Panginoon, sa pangalan mo, Jesus. Amen. Yan po, announcement po before po tayo mag-end, no? Announcement po, Monday to Friday, ano po siya, online po yung morning prayer po natin. And sa Saturday po, tuwing Saturday, on-site po yung ating morning prayer. Yung time po, 5:30 a.m. onwards. Amen po. And another announcement po, sa Sunday service po natin, 8:30 a.m. Dito po, located po siya sa CRC Santa Ana. Dito po malapit sa St. Anne Memorial. And sa tuwing Saturday po, crossover youth gig. Tuwing Saturday, 4 o'clock po siya ng hapon. So yun po, maraming salamat po sa mga nanood. And God bless po. Shalom.